Buti hindi na natuloy. Pero ganun pa man mga kababayan, inilubog tayo ng previous administration sa utang. 129 billion yung inutang mga kababayan. Kalunos-lunos talaga mga kababayan yung nangyari sa ating bansa. Dahil po sa mga ginawa ng previous administration. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito yung announcement ngayon mga kababayan ng Department of Health. Philippines incurs 129 billion pesos na utang. Nilubog tayo po sa utang dahil dito. Lalo niya, Mr. Maravillas, naging kalunos-lunos kasi in-overprice yung in-overprice po yung mga supplies. Yung iniimbestiga ngayon ng Congress. Ito po, linamo ng Farmally. Sabi po ni Risa Ontiveros, kailangan niya isama na sa investigasyon ng Kongreso si Mau Diggs. Yan ang sabi po ni Senator Risa, dapat niya na isama sa investigasyon itong si Mau Diggs. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros expresses little surprise at former Health Secretary Francisco Duque's revelation that former President Rodrigo Duterte ordered the transfer of 47.6 billion pesos in BIDCO funds from the Department of Health to the Procurement Service of the Department of Budget and Management or PSDBM. Ontiveros emphasized the necessity of including Duterte sa investigasyon po, lalo na in the light of evidence suggesting his involvement with Farmally officials through his special advisor na si Michael Yang noong 2017. Itinuro po ni Duque si dating Pangulong Digong. Siya niya yung nag-utos sa akin. Nilaglag mga kababayan tapos sabay diin. Na-corner na si Duque sa investigasyon ng Congress po. Siya sabi po niya ni Senator Risa Ontiveros, I'm not surprised by former Secretary Duque's revelation since Duque made his statement under oath. Kaya dapat niyang isama si dating Pangulong Digong sa investigasyon, especially since it can be proven that he was introduced to Farmally officials by Michael Yang, yung kanyang special advisor po noong 2017. Economic advisor po si Michael Yang. Yun din yung sinasabi po sa droga. Konektado doon kay Willie Ong na na-mention na may-ari ng bodega kung saan nahuli po yung 3.7 billion worth ng shabu. Naalala ninyo yon? Under investigation ngayon ng Senado. So, balikan muna natin itong sabi na umabot po sa 129 billion po yung nautang po ng ating bansa noong previous administration dahil po sa pandemonyo. Pagkatapos, ganun pa yung nangyari po sa pondo ng ating inutang. Kaya nanggigigil po si Senator Gordon. Iparinig ko sa inyo mamaya yung interview ni Karen Davila mga kababayan. So sabi dito sa report mga kababayan ng Daily Tribune, the Philippines has accrued approximately 129.3 billion pesos in debt to finance the government's response to COVID-19 pandemic, sabi po ng DOH kahapon. Ayon po kay Director Alili Sudjakal ng DOH Bureau of International Health Cooperation, yung amount daw was part of the major loans inutang po mula sa World Bank at saka sa Asian Development Bank, divided into 6 tranches. Yun ang nakakalungkot po. Inutang na nga, siyempre may tubo siya. Nanakaw pa. Kinurakot mga kababayan, in-overprice yung mga pagbili ng mga medical supplies. Yun po sa Farmally. Former Health Secretary Francisco Duque III described the debt as a collective decision niya involving various government agencies including the Department of Finance para labanan yung BIDCO, yung pandemonium. Gusto lang naman namin na masiguro na sufficiente yung tuklaw. Therefore, I supported the decision to really protect our people from the raging pandemic. Payag mga kababayan ni Duque. That's all. There was no other purpose. We had no other motive. Siyempre, hindi man niya sinabi na yung ibang motibo po, mangurakot. Magtungpats mga kababayan, mag-overprice. Siyempre, hindi man yun sasabihin. Ginawa na lang. Kaya po, may investigasyon na ginagawa. Yung Kongreso, imbis po na magkahiling, yung mga nangatuklaw o mga kababayan, marami pang yung nadisgrasya. Inimbestiga rin din ng Congress, yung pinamumunuan po ni Congressman Dan Fernandez, nagkaroon ng tinatawag na excess debts. Sudjakal noted that the Philippines requested an additional 500 million
Under Hill 3, may pangatlo pa pala, but it did not materialize. Similarly, a 300 million loan, US dollars, under Philippines COVID ERP2 also did not transpire. Buti hindi na natuloy. Pero ganun pa man mga kababayan, inilubog tayo ng previous administration sa utang. 129 billion yung inutang mga kababayan. Pagkatapos, sisisihin niyo yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung bakit ang daming utang natin ngayon. Yan ang style ng mga DDS mga kababayan.